Sa bidyong ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa copyright. Magandang alam natin ang kasuluk-sulukan kung bakit ba tayo nakaka-copyright. Sa Facebook man yan o sa YouTube. Disclaimer lang, ginawa natin ang video na to based on my research. And then sa mga na-experience ko na patungkol dyan sa copyright. Paano ba ako na-copyright strike? Bakit ba nagkaroon ng copyright claim yung video natin? Paano ko ba ito nasolusyonan? Ano ba talaga ang kahulugan ng copyright? Mahalaga alam natin yan. Ang copyright ay isang pagbibigay ng karapatan sa bawat gumagawa o may likha ng music, video, or ng iba't iba pang original na gawa ng isang tao. At napakalaking tulong ng copyright. Kasi nga, ang copyright ay siyang tumutulong sa atin para ma-maintain natin yung sariling likha natin. For example, meron akong video na talagang pinaghirapan ko yon. Then humakot siya ng maraming views. Doon ay kumikita tayo. Alam natin na pagka kinuha yan ng ibang creators, posible rin na magkaroon niya ng maraming views. So doon nakikilos ang copyright. Kasi nga sa atin ay meron tayong batas patungkol dyan. Ang kahalagahan nito, na pangangalagaan niya yung mga ginawa natin. For example, isa kang singer. Then, nag-produce ka ng kanta, sarili mong gawa. Ipinost mo yon. Yung mga viewers mo naman, gustong-gusto yung kanta mo. At hindi lang gustong-gusto, gusto pang gamitin, kunin. Ipopost din nila ito. Doon napapasok ang copyright. For example, ginamit na nila yung kanta, ginawa mo, ipinost nila sa channel nila, automatic magkakaroon sila ng copyright. Lalong-lalo na, halimbawa, sa YouTube yun ang galing. Pinost mo sa YouTube, kinuha naman nila. Then sa setting nun, kapag inilagay mo, for example, sino ang kumuha niyan, ka-copyright, automatically, yung nag-post nun ay maka-copyright na. Maliban na lang, yung video mo na yon, yung kanta mo na yun na ginawa mo, inilagay mo sa setting ng Creative Commons. Pwedeng-pwede yon magamit ng ibang mga nagpo-post. Pwedeng-pwedeng kunin yon. Kasi ang kahulugan lang nun, binibigyan ka ng kalayaan para gamitin yung video na yon, yung kanta na yon. For short, ang copyright ay nagbibigay sa atin ng protection na pangangalagaan natin yon. So, based naman dito sa research natin, dito sa copyright.gov, yung source natin dyan, so halimbawa nagkaroon ka ng problema patungkol dyan sa copyright, is pwedeng-pwede kang kumuha ng abogado para ayusin nyo yan. Hindi kayo nagkasundo nung pinagkuhaan mo ng video. For example, nagpaalam ka naman sa kanya ng maayos. Then, nung kumikita na bawat video, ay nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Next is, mahalagang malaman pa natin ito, yung iba't ibang uri ng copyright. Ito, yung isa, yung copyright ng may akda. For example, isa kang writer, mahalagang kontrolin mo yung mga gumagamit ng mga ginawa mo, yung mga isinulat mo. Pwedeng-pwede mo siyang i-manage kung paano mo siya palalaganapin. Next, itong copyright music. Walang pinag-iba sa binanggit natin kanina. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa. Si Moira ay gumawa ng kanta. At isa ka sa fans niya, at mahilig ka rin kumanta, at ginamit mo yung kanta niya nang walang pahintulot sa kanya. So, ang mangyayari, walang pinag-iba kanina sa binanggit natin, makaka-copyright ka. So, may paraan dyan. Pwede ka magpaalam sa kanya. Yung kanta niya is gagamitin mo. Hindi lang kanta, kundi pati na rin yung mga music, mga instrumental. At yan, merong copyright. Ito pa yung copyright ng mga pelikula sa TV. For example, ito magbibigay tayo. Sikat na sikat to ngayon eh. Yung linlang. Sa pag-search ko nga dito sa Facebook, napakarami ang gumagamit ng mga clips ng linlang ng mga movies nito. At ina-upload din nila. Bakit? Kasi nga, ang lakas ng views. Sikat yan eh. Pero, in a few days, ay nakikita natin na nawawala na yung in-upload ng isang creator. Bakit? Kasi ang ilan ay walang pahintulot. Kinuha yung clips and then in-upload. Mangyayari, copyright. Isa yan sa violation dyan sa Facebook. Copyright ng mga picture at sining. For example, sino ito? Si Heart Evangelista. Ayan. Diba? Sikat na sikat siya as a painter. Mag-paint. So kapag ginaya mo yon, walang pinag-iba dun sa ginawa niya, isa rin niyang uri ng copyright. Pwede kanyang makasuhan dahil ginaya mo yung ginawa niya. Yan ay violation na nagagawa mo outside na dito sa social media. Actual na ginawa mo yung violation na yon. Next is
copyright software. Nakapaloob naman yan dito sa ating mga computer. Mga software ay meron niyang mga license. Then, katulad ng mga apps, hindi natin yan basta-basta magagaya. Kapag ginaya natin yan, another violation natin yan. Copyright tayo dyan. Tulad na lamang nitong Threads ni Mark Zuckerberg. Bagong gawa pa lang, almost hindi pa siya 1 year. Nagre-reklamo dito si Elon Musk ng Twitter. Kasi nga wala daw pinag-iba, halos kinapi yung mga program dito sa Twitter. Nailathala yan sa mga balita. So ang mga ganyang balita patungkol dito sa dalawa. So bakit nangyayari yun? Kasi nga merong copyright claim na tinatawag. Pag binigyan natin to ng insight, ito ay isang uri ng pagsasaayos sa mga gawa ng bawat individual. Nakakatulong ito. Kasi nagkakaroon ka ng karapatan doon sa creation mo. So ang mga source natin dyan, itong World Intellectual Property Organization. Na siyang inugnay natin tungkol dito sa copyright claim. Siguro ay itinatanong mo na, okay, nalaman ko na kung ano yon. Ang tanong, paano ko maiiwasan yung copyright sa YouTube, lalo na sa Facebook? Maaari tayong humingi ng pahintulot sa kanila, sa mga creator ng videos, sa lumikha ng music or ng kanta na gusto mo na gamitin. Pwede natin silang i-contact. Pag-ugnayan tayo sa kanila, makipag-negotiate tayo, then meron na tayong access para gamitin yung creation nila. Yung pwedeng magkaroon kayo ng kasunduan. May settle nyo na. Ito pang isa sa paraan, gumamit tayo ng mga Creative Commons na music. Pwede natin gamitin yung merong mga CC or Creative Commons. Hindi tayo makaka-copyright dyan. Kailangan lang alam natin kung paano hanapin yan. Make sure lang natin na nabasa natin yung mga terms and condition. Huwag tayong makaka-copyright. Halimbawa naman, gagamit ka ng music sa Facebook, sa YouTube. Bawat platform meron niyang music library. So, pwede tayong kumuha doon. Pero meron naman silang mga reklamo yung mga creators. Kapag gagamit daw ng mga music galing sa iba't ibang platform, ay ang totoo, hindi daw talaga popular or kakaiba sa pandinig ng mga tao. Pang ilan, hindi daw nila nagugustuhan. Bihira kumuha sa mga license na music ang mga creators. Pero, mahalagang tandaan natin, kahit license music yan, kinuha natin yan sa platform, make sure pa rin natin na hindi ka makaka-copyright dyan. Yun ka nga kumuha, pero ang kinuha mo, yung mga sikat naman ngayon. For sure na pag ginamit mo yon, makaka-copyright ka. Pwede ka mag-file ng dispute or appeal dito kay YouTube or kay Facebook. Saan maaari mong ipaliwanag na okay na yung naging kasunduan original na may akda. So pagka isinend mo yon kay YouTube or kay Facebook, unawaan nila yun na hindi ka naman talaga pala copyrighted. Kasi nga, meron kang ebidensya. Dito naman tayo. Ito ang tinatawag na copyright strike. Ano bang pagkakaiba ng copyright strike sa copyright claim? So, itong copyright claim, yan yung first, second, and then, kapag umabot ka ng 3 na copyright, or 3 video mo na ang nagkaroon ng copyright dyan sa YouTube, dyan sa Facebook, tawagin na yung copyright strike. Possible na yung video mo na yon or yung account mo ay mawala na. Kasi nga naabot mo na yung hangganan, yung limit ng pagkakamali mo. Inulit-ulit mo lang. Kapag nagawa mo kasi yan, either mawawala yung account mo, mawawala yung video mo, depende sa nagawa mong violation, nagawa mong copyright. Ano naman ang paraan para wag ma-strike, wag ma-copyright strike? Ano naman ang alamin natin yung solusyon? Una-una, yung binabanggit natin kanina, yung Creative Commons. Gumamit tayo nun para wag tayong ma-copyright. Ano ba yung binabanggit kong CC or Creative Commons? Doon sa video na yon may nakalagay, sa setting niya, may nakalagay doon, Creative Commons. So, pwede yung kunin. Humingi ka ng pahintulot doon sa original creator. Isa pa yan sa paraan. For example, yung music, ganito. Gagamitin natin. Maglalagay tayo ng, kakanta ako, credits to the owner. Pagbibigay natin ng respeto doon sa gumawa mismo. Lalagay natin yung title ng kanta, yung kumanta. Baka isa ka sa gustong mag-avail para komportable ka dyan sa pagbablog mo. Halimbawa man ay lalo na tutorial ang ginagawa mo. Kung anong tutorial man yan.
gusto mo ng gaming chair at komportable talaga siya gamitin sa mga ganyang sitwasyon na siya nga ang ginagamit natin ngayon. Ilalagay ko dyan ang link dyan sa description, sa comment section kung gusto mong mag-avail nito. At super legit talaga siya. Kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos. Libreng-libre lang yan na ibinibigay sa bawat viewers. At kung hindi mo pa nabibisita yung mga tutorial natin dyan sa YouTube channel natin, pwedeng-pwede ka dyang mag-subscribe. Salamat for watching.